Mga kwentong pambata. Ang Prinsesang Ahas. Isang araw, may isang kaharian na nagdiriwang dahil ang kanilang mahal na prinsesa ay ikakasal. Kilala si Elaine sa kanyang kagandahan na maakit ang pinakamatatag na puso. Kaya, syempre kapag dumating ang oras, pinili niya ang pinakagwapo na prinsipe. Oh, prinsesa! Napakaganda mo! Kamahalan, ang iyong ganda ay nakakabulag. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Isipin niyo, sa ilang sandali, ikakasal na ako. Narito na ang prinsipe. Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Oh! Aray! Iyong kamahalan? Oh! Talaga? Ah! Ang mukha ko! Tinignan ni Elaine ang kanyang sarili at sa kanyang gulat, ang kanyang buong mukha ay may isang maliit na peklat. Prinsesa, wala lang yan. Wala! Ito ang araw ng aking kasal at mayroon ako nito. Peklat sa aking mukha. Nakakatakot ako. Oh, ang aking minamahal lamang ang makakapagpaligaya sa akin. Siya ay tumakbo papunta sa prinsipe. Aking mahal! Elaine, mukha kang... Anong nandyan sa mukha mo? Yan ay peklat. Nakakakilabot. Hindi kita kayang pakasalan ngayon. Natigilan si Elaine sa kanyang mga sinabi. Hindi ka sigurado dyan. Siyempre, talagang hindi na ikaw ang pinakamagandang prinsesa. Hindi ko itutuloy ang kasalan. Dahil dito, umalis ang prinsipe. Nasaktan si Elaine at dali-daling umalis. Paano ito nangyari? Dahil lang sa peklat na ito? Ang hardin ay isang sagrado at pagmamayari ng maharlikang pamilya sa mga henerasyon na may mga espiritu at ito'y bumangon upang matulungan si Elaine. Kawawang bata, baka pwede nating tanggalin ang kanyang peklat. Bah, anong kabutihan ang magagawa nito? Ikaw ang espiritu na tumutulong at nagbabantay sa aking pamilya. Kilala kita! Kilala ka din namin, Elaine. Mula noong sanggol ka pa lamang. At hanggang ngayon ang nasasaktan ka. Kalimutan mo siya. Marami pang isda sa dagat. Hindi na ako magmamahal. Pag-ibig? Hindi yun pag-ibig. Alam ba niya ang tungkol sa iyong kamanghamanghang mga katangian? Tulad ng kung paano mo magustuhan ng mga salagubang o ang iyong kakilakilabot na pagsayaw. Ha! Ang mga katangiang ito ay bahagi sa tunay na ikaw. At itinago mo ang mga ito. Kung mahal ka niya, dapat gusto rin niya ang mga kakulangan mo, tulad ng iyong peklat. Wala akong pakialam. Tapos na ako sa mga tao. Mga espiritu, pakiusap gawin niyo akong isang... ahas. Oo, isang ahas. Ano? Hindi namin pwedeng gawin yan. Gusto ko ito. Pakiusap. Ang mga espiritu ay nagtinginan at walang magawa. Kahit mabigat ito sa kanilang puso, pinayagan pa rin nila ang kanilang mahika. Ngunit ang isa sa mga espiritu ay gumawa ng mahika at hindi napansin at biglang naging ahas si Elaine. Oh, ganito ang itsura ko habang buhay. Paalam, mahal kong pamilya. Aking mga kaibigan at mahal kong espiritu. Iniwan niya sila at umalis palayo. O iha, sana hindi namin ginawa yan. Bigyan mo siya ng oras. Baka masira lang din niya ito. Anong ibig mong sabihin? Maliit na sekreto. Ang bagong katawan ni Elaine ay nakaramdam ng kakaiba at dahan-dahan siyang gumagalaw. Pagsapit ng gabi, nakarating siya sa isang maliit na lawa. Ay, ano ngayon? Kailangan ko bang manatili dito sa kagubatan? Anong kakainin ko?
Nagpahinga si Elaine sa isang maliit na bato. Ang ilang mga insekto ay namahinga katabi niya kabilang mga ahas. Ang kanyang bagong anyo ay siyang rason para lumapit sila. Ngayon, habang nagpapahinga siya, isang lalaking nakakita sa kanya. Siya ay namanghas sa kakaibang pangyayari. Ang lahat ng insekto sa ahas na iyon ay hindi man lang nabahala. Habang papalapit siya, nanginginig si Elaine sa takot. Sino yan? Sss. Ano? Isang nagsasalitang ahas? Walang hiya ka. Sss. Ako si Elaine. Ako ang prinsesa. Sss. Parang hindi naman. Oh, ibig mong sabihin ay prinsesang ahas? Oo, ibig kong sabihin, hindi. Sss. Sinabi ni Elaine ang lahat sa lalaki. At ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Oh, Binibini, pwede kang manatili sa akin kung gusto mo. Hindi. Hindi ko nais na maging sanhi ng anumang problema sa iyong pamilya. Oh, well, ang aking tahanan ay malapit sa kaharian. Sa kagubatan na mayroong abandonadong kubo, maaari kang manirahan doon. Nagustuhan ni Elaine ang ideyang ito at tinanggap ang kanyang alaw. Sila ay naglakad palayo sa kalaliman ng gabi. Teka, ano pangalan mo? Ako si Jeffrey. Umabot sa lilim si Jeffrey at inilagay si Elaine sa kanyang jacket. Pagod at namulupot siya at natulog. Mula noon, palaging binibisita ni Jeffrey si Elaine na laging may dalang regalo sa kanyang bisig. Salamat, Jeffrey. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngunit hindi mo kailangang ubusin ang iyong oras sa akin. Ayos lang. Gusto kong magkaroon ng oras sa'yo. Ikaw ang bestie ko. Ew. Oo, bestie kong ahas. Tumigil ka. Hindi. Kaibigan lang kita. Ang kaibigan kong bestie na ahas. Si Elaine at Jeffrey ay madalas na tahakin ng mga kagubatan. Hindi nagtagal ay nagsimulang magsaya si Elaine. Wee! Oh, hindi ko pa naranasan ang kasiyahan na ito sa buong buhay ko. Ha ha ha! Tumutugtog ka ng musika? Ako ang iyong maharlikang Hesines, ay isang taong may maraming talento. Oh, gusto ko itong kanta. Nagsimulang sumayaw si Elaine sa tono at nanood si Jeffrey na manghang-mangha. Oh! Huwag kang tumigil, parang masaya ka naman. Nagulat si Elaine sa mga salita niya. Napansin niya na si Jeffrey ay pumalayo sa kanya. Bakit ka nakaupo dyan? Well, ayoko talaga sa mga bug. Hindi napansin ni Elaine ang mga pulutong ng mga insekto na nakapaligid sa kanya. Mga dragonflies, ladybugs at uod. Sa palagay mo ba ay kakaiba para sa isang prinsesa na gusto ang mga bagay na yan? Hindi naman. Pakiramdam ko ay isang ganap na tagumpay ang pagiging totoo mo. Masaya itong narinig ni Elaine. Mas lumapit siya kay Jeffrey na ngayon ay nag-aalala. Anong problema? Hays, ang kaharian ko ay tinatakot ng mga tulisan. Ninanakawan sila sa gabi at iniiwang takot. Oh, nakakatakot. Sana'y may magawa man lang ako. Napagkatapang mo. Nasisiguro ko na kung may mangyari, gagawin mo ang lahat. Nandito lang ako kung kailangan mo ako. Saan? Sunbathing? Kailangan ng mga ahas ang lahat ng solar power upang sila ay mapuno. Kahit ang mga bandido. Lumipas ang mga araw at nagkilala ng dalawa ang bawat isa. Isang gabi, sinirang pintuan at nabuksan. Narinig ni Elaine ang mga yapak at nagtago. Walang tao dito. Sinira ng mga sundalo ang huling hideout natin. Ang plano natin ay huliin ang hari ng masinsinan. Sila ang mga bandido na sinasabi ni Jeffrey. Siguro siya ang pinuno. Tahimik na nakinig si Elaine habang nagpaplano sila. Mabuti. Gusto ko walang pagkakamali. Bukas, ang araw na yayaman tayo. Nang umalis sila, natakot si Elaine. Hindi niya alam kung saan nakatira si Jeffrey at kaya naghintay siya hanggang umaga. Pagpasok niya, tumalon siya papunta sa kanya. Wow, masayang makita kang... Mga bandido! Hindi, si Bestie. Hindi! Makinig ka.
Sinabi ni Elaine ang mga nangyari noong gabi. Kailangan nating umalis agad. Halika. Saan mo ka dadalhin? Naglakad sila sa daanan papunta sa kaharian. Sumilip si Elaine sa bag ni Jeffrey at nakita na papalapit na sila sa palasyo ng kaharian. Teka lang, Jeff. Yan ang palasyo. Hindi tayo makakapasok dyan. Bakit hindi? Pwede akong pumasok sa sarili kong bahay, hindi ba? Tahanan mo? Ikaw ang prinsipe? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ka nagtanong. Diretsyong nagpunta si Jeffrey sa kanyang mga magulang. Ina, ama, nakahanap kami ng paraan para matalo ang bandido. Talunin ang mga bandido? Sinong? Tayo. Sumigaw ang hari at reyna nang ilabas ng kanilang anak ang isang malaking ahas mula sa kanyang bag. Hello? Ito ang aking bestie. Sinabi ni Jeffrey ang lahat sa kanyang takot na mga magulang. Isang pambihirang prinsesa? Hay nako! Well, pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya. Nagsalita si Elaine tungkol sa mga bandido at kung paano nila pininanong na pasukin ang palasyo. Nawala sa aming paningin. Ipapaalam namin sa mga gwardya. Salamat, Elaine. Nang gabing iyon, ang mga bandido ay dumating sa palasyo. Sinubukan ng pinuno na hanapin ang silid ng hari. Aha! Ha? Wala siya dito. Well, malaki naman ang palasyo kaya ibang kwarto na ang ginamit ko. Oh, sinira ko bang mga plano mo? Mahuhuli din kita! Mga gwardya! Ano? Hindi! Ito na ang katapusan mo. Hindi mo na matatakot ang aking mga tao. Gayunpaman, sa ibang bahagi ng palasyo, si Jeffrey ay paglaban sa ilang mga bandido at nahulog si Elaine. Bilang isang ahas, hindi makakita ng malinaw si Elaine. Nararamdaman lamang niya ang tunog at vibrations. Jeffrey, nasaan ang... Oh! Ahas? Lumayo ka sa akin! Jeffrey? Elaine! Yeah! Jeffrey! Bakit mo ginawa yun? Ahas man, prinsesa, o kahit surot, ikaw ang mahalaga sa akin at ikaw ang minahal ko ng totoo. Sa mga salitang iyon, nasira ang sumpa ni Elaine at bumalik siya sa kanyang normal na sarili. Nagulat ang mga bandido, ngunit si Elaine ay isang bihisang eskremador. Madaling niyang natalo ang mga bandido. Huwag niyo akong subukan. Kahanga-hanga! Lahat ng mga bandido ay nakulong at sa sumunod na araw, nagsimula ang isang malaking pagdiriwang. Ngunit hindi nagtagal, umuwi si Elaine. Lahat ay masayang makita siya. Oh, prinsesa! Ipangako mo sa amin na hindi ka na mawawala ulit. Pinapangako ko. Naguguluhan pa rin si Elaine kung paano nawala ang sumpa, kaya tinanong niya sa mga espiritu. May ginawa akong konting pag-ayos sa Mahika na kung sasabihin sa'yo ng isang tao na mahal ka niya, masisira ang Mahika. Ang pag-ibig ay laging umiira, Elaine. Kailangan mo lang maging matapang upang hanapin ito. Maraming salamat. Nalaman mo ba kung ano ang gusto mo? Natagpuan ko ng lahat. Alam mo, hindi ko isiniwalat ang aking dugong bugaw dahil gusto lang ako ng karamihan dahil sa aking titulo. Ikaw ang unang nagkagusto sa akin sa pagiging ako. Hindi lang kita basta gusto. Mahal kita. Di naglaon. Habang tumitibay ang kanilang pag-iibigan, ang dalawa ay kinasal.
Walang perpektong tao. Ang mga pagkukulang ay ang peklat lamang sa pagiging perpekto. At may mga bagay na hindi talaga nangyayari. Kaya, tanggapin mo ang mga pagkukulang dahil ito ang bumubuo sa kagandahan ng tao.